Title, Ang Kapitan na Nakahuli kay Maria Labo sa Naga City. Totoo ba ang kaso? Ako si Dave at ngayong gabi may ikukuwento ako tungkol sa isa sa pinakakinatatakutang alamat sa Visayas at Bicol. Ang sabi nila, si Maria Labo ay isang aswang na kumain ng sarili niyang pamilya at mula noon ay gumagala sa iba't ibang probinsya. Pero hindi marami ang nakakaalam ng istoryang ikinuwento ng isang barangay captain sa Naga City. Ayon sa kanya, nahuli niya mismo si Maria Labo. Ito ang kanyang salaysay. Buwan ng Nobyembre, ilang taon na ang nakalipas. Sa isang barangay sa outskirts ng Naga City, nagsimula nang maglaganap ang kwento tungkol sa isang babaeng palaging nakasuot ng mahabang jacket. Kahit mainit ang panahon, mula roon, tahimik at parang laging nagmamadali. May mga manok, baboy at aso ang biglang nawawala. Walang kaluskos, walang bakas, parang naglalaho na lang. At gabi-gabi may ilan ang nakakarinig ng tik-tik-tik-tik sa bubong. Karaniwang sinasabi ng matatanda, maling akala lang daw iyon. Pero para sa kapitan ng barangay, hindi siya kumbinsido. Ang Nobyembre 28, kinuwento ng kapitan na noong gabing iyon may gwardya na nagbalik mula sa ronda, maputla, pawis na pawis, halos hindi makapagsalita. Kap, may nakita ako, babae kumakain ng hilaw. Hindi niya agad pinaniwalaan. Pero nang makita ang takot sa mga mata ng gwardya, nagpasya siyang sumama at mag-imbestiga. Sa may gilid ng isang abandonadong bahay, may nakita silang kakaibang bakas. Parang paa ng babae pero mahaba ang hakbang at halos hindi pantay. Habang sinusundan nila ang bakas, napansin nilang may dugo sa damuhan. Nang ilawan nila, nakita nila ang isang nangisay na baboy at katabi nito, mga buto. Malinis na parang inubos sa loob lang ng ilang minuto. Sumigaw ang isa sa mga tanod. Kap, may tao sa loob. Ang pagharap kay Maria Labo, pumasok sila sa loob ng lumang bahay. Madilim, basang-basa ang sahig at amoy dugo ang hangin. Nang sindihan ng kapitan ang kanyang flashlight, may nakita silang babae, nakatalikod, payat at nakayuko. Nanginginig ang kanyang mga balikat at parang may nginunguya. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ng kapitan. Dahan-dahan itong tumigil sa paggalaw. At nang humarap siya, sabi ng kapitan, hinding-hindi niya makakalimutan ang itsura. Maputla, pulang-pula ang bibig. At ang ilaw ng flashlight ay tumama sa malalim na hiwa sa kanyang mukha. Ang bantog na labo, ang patay-sinding marka na sinasabing dahilan kung bakit siya tinawag na Maria Labo. Napaatras ang tanod, pero bigla itong ngumiti. Mga bata, bulong niya. Nagugutom pa ako at doon na sila nagtakbuhan palabas ng bahay. Ang pagsubok hulihin, tinawag ng kapitan ang mga lalaki sa barangay. Naglatag sila ng harang, nagkasa ng mga ilaw at radyo. Pero nang balikan nila ang bahay, wala na ang babae. Ang bintana sa likod ay wasak at sa lupa sa labas may bakas ng paa na tumatakbo papunta sa kakahuyan. Pero heto ang nakakakilabot. Habang hinahabol nila, ang hakbang ng bakas ay lumalaki, humahaba at parang nagiging apat na paa. Hindi na daw sila naglakas loob pa na ituloy. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong barangay. Nahuli raw ng kapitan si Maria Labo. Pero ang totoo, hindi niya talaga nahuli. Nakita niya lamang, namasdan at muntik nang makaharap ng harapan. Hanggang ngayon, ayon sa kapitan, tuwing malamig ang gabi at may maririnig siyang tik-tik mula sa bubong, napapahinto siya at napapaisip baka bumalik siya. Kung gusto niyo pa ng mga kwentong katulad nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video. Ako si Jams Stories at mag-ingat kayo sa gabi, lalo na sa babaeng palaging naka-jacket at nagmamadali.